Uy, grabe, naging dagat-dagatan na yung ano. Siguro magpapahinga muna ako. Kailangan ko ng pahinga. Wala pa rin tigil ang ulan. Pero good morning sa lahat. Shoutout sa lahat. Yung okra namin lusaw na dahil lubog na yung ano, yung pinagtamnan. Well, ganun talaga. Ngayon po yung ano, yung mga meron kasi mga nagtatanong. Meron din daw silang nararamdaman dito. Since sa akin medyo humupa na. Pero ngayon pa lang yung schedule ng ano ko ng X-ray. So pupunta muna ako sa ospital at titingnan ko kung makakadaan tayo dun sa Farm 1, kung pwede si Desiree dun. Kasi makabaha na dun sa dinadaanan namin. Subukan natin. Pero unahin ko muna yung kayamanan ko, which is yung kalusugan. Dito sa Nueva Ecija, signal number 2 pa rin kami sa bagyo. Dahil naghihilahan yata yung dalawang bagyo magkasunod. Si Leon ang kasunod ni Christine. Parang gusto pang bumalik ni Christine. Ayan, baha na dito. Ayan Ayan, tinatawag naming floodway. Pag yan napuno, ibig sabihin talagang siyam ang ulan. Si Saldi kagabi nandun sa farm, binabantayan niya yung upo. Nag-chat sa akin alas 12 yata ng gabi. Sabi niya, Kuya Jim, delikado yung balag natin. Kasi nga malakas ang hangin kagabi. So, sana maisalba natin, hindi bumagsak yung balag. Sigurado sisingit tayo ng magandang presyo doon sa upo at patola. Yung patola okay yun hindi yun babagsak. Yung upo ang inaalala namin kasi sobrang bigat nun. Triple ang timbang ng upo sa mga ibang gulay. Grabe, lakas. Okay guys, malapit na ako dito sa ospital. Update ko kayo kung anong resulta. Wish me luck. Sana hindi ganun ka-big deal. Sana nga pilay lang o naipitan. Wala nang tubig. Hindi niya na kayo nakikita yung plastic. Wala nang ilang piraso na lilitaw. Buti na lang. Salamat sa Panginoon. Hindi na buwan yung balat. Napakalakas ng hangin kagabi. Iniisip ko yung nung isang gabi lalakas Kaya nagbawas tayong bunga nun Walang kahoy guys. Pinag-uusapan lang natin si Leon Guerrero. Ayan na. Pagyo na si Leon Guerrero. Nabuo na sila yun. Hindi, parang pabuo pa lang yung sila yun pare. Pare, katawa ko sa inyo nung yung Nanginginig. nanginig ka. Tawang-tawa sa amin pare. Ay, gumano pare. Panay ang sapo. Makulang ang palaki. Natutuwa lang sa'yo si Maring Oti. Natutuwang panisap ng sapo. Madali ka pare. Kung pinaggagawa mo
Ba na malaka kaya ta kagabi? Eh, may nakuha akong ilang piraso. Ilang pirasong maliliit. No? Ano? Kinain ng kapwa palaka yung palaka. Kinain niya. Oo. Asa? Ganyan pala sila ne. Pwede pare, oh. Ayun. Ayan, oo. Kinain niya yung ano. Okay. Pasok yan, ayos mo. Lutuin mo lang paal sabay-sabay lahat yan. Tanging dalangin. May malutok sa ganyan. Kailangan talaga yung may baga yung papainin dyan. Ang tawag dyan, Bap? Dila-dila. Ano mo nga par? Parang dila na pare. Dila ng baka. Oop. Ay. Pang, sabaw. Tumutulo lang pa. Sibuyas yata. Bagyo. Sarap ng lugal ng kaltong nete. Oo. Kaya sopa. Malakas po ng hangin. Tanggal po rin aming plastic mats. Sa tanim. Nasili. Ito ng bagyo. Marami na kong may sabog dyan. Nalubog. Yan, puro tubig ano na po yan, oh, tubig baha.
araw, dalawang gabi na pong umaandar yung makina. Tatagayin po natin. Ayun, nagpalabasan ng isa. Alang makina tumututok doon. Masdan nyo guys yung tubig namin, dalawang araw, dalawang gabi. Paano pa ho kung walang nakatutok na makina? Gano'ng kalakas yan, no? Halos 48 oras nang naandar. Paano kung di pa siya nakatutok? Wala pa siya nakatutok, gano'ng kabukal na kalalim yung maging tubig mo. Talagang wala nang matitirang plastic yan, tubig mo. Magiging katulad yan, yung nakikita namin sa harapan na tatamnan ng palay. Napakalakas niya, no? Walang pahinga, 48 oras, pinatay ko lang siya, dinagla ko lang siya ng langis. Yung makina. Tapang 1 minuto. Okay, ako yung first customer kaya mabilis. Maaga tayo eh. Ay. So guys, isang katutak na gamot. It's burning to my soul. Wow, saya-saya ko naman. Thank you Lord, thank you Lord. Sabi ni Doc, hindi naman daw ganun kagrabe, hindi naman ganun ka-serious. Posibleng may fracture yung ribs, maliit na fracture or muscle pain. So binigyan niya ako ng gamot, vitamin B complex yata, tsaka pain reliever. At pag hindi nawala sa gamot na binigay niya, ito ang dami ng gamot to. Vitamin siguro yung marami. Pag daw hindi nawala sa gamot, babalik ako sa kanya ng November 4. Hindi niya kanirekomenda sa akin yung x-ray. Sabi niya pagbalik mo at masakit pa rin, andyan pa rin, obligado tayong i-x-ray yan, tsaka ECG sa puso. Pero huwag ka mag-alala, sabi niya, hindi naman ganun ka yan, hindi naman ganun ka serious. At iwasan lang daw yung pagbubuhat ng mabigat para hindi lumala. Tama yung sabi ni Ate Gemma, baka may fracture, may si Ate Gemma kasi nurse sa US sa Amerika. Kaya nakausap ko siya nung isang araw, sabi niya sa akin, may fracture yan, sabi niya. Tama nga. At yun nga, iwasan lang daw yung mabibigat na trabaho, yung pagbubuhat para hindi lumala. Kasi walang gamot sa ganto, kundi vitamins lang. Kusa siyang mag-heal, kusa siyang magagaling. Pain reliever lang ang binigay sa akin at saka vitamins. So yun, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi kahit pa paano hindi niya tayo pinababayaan. May bagyo, nakaka-harvest tayo kahit pa paano. Nakakalungkot mang isipin yung iba nating kasamang farmer nasalanta. Kaya thankful pa rin ako kasi hindi tayo napapabayaan ng Diyos. Yan, thank you Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo sa mga good comments nyo, sa mga concern nyo. At ito, pwede tayong lumusong sa farm 2. Medyo tumila na yung ulan. Alam ko papaalis na yung si Christine, kaya lang parang gusto pang bumalik. Mukhang nagustuhan niya dito sa Pilipinas. Okay, magpapaan na lang ako para hindi magkaputik yung sasakyan. Bagong linis pa naman to. Ay grabe, naging dagat-dagatan na yung oh, wala, lumobo na yung mga plastic natin. Grabe.
Hindi nakita yung plastic dito, oh. Ay. Grabe yung ulan na yun. Walang dagat-dagatan. So sana po yung mga yung sentro ng bagyo safe po kayo dyan. Yan, okay lang yan basta importante yung ano natin, yung buhay natin. Okay pa rin naman yung balag natin. Nakikita ko pa nakatayo pa. Grabe, oh. Ang kainaman yan, hindi pa tayo nakapagtanim. Kaya safe pa rin tayo. At least yan, minor lang yan. Pwede natin gawa ng paraan yan. Itong upo natin, bukas pa dapat ang harvest niyan. Kaya lang mamayang hapon pipitasin na namin kasi nga may bagyo pa rin baka bumigay yung balag natin para mabawasan yung load nya, yung bigat nya. So harvestin natin ng siguro mga alas 5 bago umuwi, tapos ibabundle na lang bukas. Mahirap yung maghihintay pa tayo ng kinabukasan. Grabe, ayaw tumigil, oh. Lakas. Wala nang pupunta yung tubig namin. Puno na lahat yung ano be? Okay pa? May malakas talaga yung hangin kagabi. Malakas na yung ulan, malakas pa po yung hangin. Tapos na po yung nabaling bukang. Na pa. Yan lang ang delikado sa halaman pagka nakababad sa tubig tapos biglang sisikat ang araw. Maluluto ang mga ugat nila. Mas mainam kung dahan-dahan, wag bigla. Ayun na tayo. Pangat na may sabaw. Hindi ba bawas? Lasuli na. Ebidensya. Maraming atrek. Madami na. Pamilito ko na yung pari. Oo pare, para tumaba ang bagya. Lumilit na Alin lumilit? Lumilit pare. Nakakayayat na ako niya. Diyan. Diyan. Nalaglag na daw yung ano niya. Pala po. Teka nga ni Juan, pagka naliit, nalaki ganyan, naliit. Hindi mo sabihin kay Kaya maliit. Naliit. Nakakayayat na po. Nakana-negosita yung mga pulis. Exercise, bata ka pa. Pagpang reference.
nanay ko. Dahan-dahan ka, baka mabikig ka. Ano ba yung mabikig nyo? Hindi ah. Hindi mo alam yung mabikig. No, Trek, alam mo yung mabikig. Ngayon ko lang narinig. Matinik. Matinik. Anong salita niya? Tagalog? Oo, paumbong. Nung bago-bago kami rito, naikwento sa akin ni Parin pa dito. So, saka yun. Dati ganyan siya kataas. Ngayon, balak nilang lagyan ng palay ito kasi masyadong mataas. Mahirapan sila magpatubig. Kaya kinuha rin nila to, hinukay nila. Yan ang nangyari, sobrang baba naman. Pero kung hindi nakuha ito, kagandang gulay nito. Kaya nung dun, oh. Kaya makakapagtanim lang talaga tayo rito pagka tag-araw. Ito yung mga papaya natin na apektuhan na. Oh, kaya ano na sila, tumatamlay na, oh. Nahapay na. Ay, oh. Buwal na. Kasi babad yan sa tubig tapos sa hanginan. Siguro magpapahinga muna ako. Kailangan ko ng pahinga. Papaubaya ko muna sa gym squad yung trabaho dito. Pero hindi ibig sabihin hindi ako lulusong dito. Ibig sabihin ano muna ako sa trabaho. Laylo muna. Lulusong pa rin tayo dito. Gym squad muna ang bahala. Kung mababalaw, Desiree ha. Medyo malalim kasi dito sa ano. Paakyat, palabas. Ako po. Sumayad. Gas-gas ang bubong. You know, tumudulas na yung gulong. Okay. Ito pa, meron pa tayong dadaan ng medyo malalim. Okay, made it. Dito na tayo dadaan sa ano, sa Buliran. Baha dyan eh.
Guys, tapos na po kaming namitas. Ay, isang ulan na lang ah. Naapaw na yung dam natin. Oo nga Kailangan pare. kailangan na natin pa rin evacuation na rin. Oo. Uwi na tayo na rin muna. Oo, malalim na pare. Puno Yan o, na. maagos na, maapaw na. Nasa level na ng ano. Naging tampo yung ano namin, tatam na ng panay. Wala kami dyan, ano? Tilapia. Fingerlings. Nabutas na lang po ulit. Tapos na po kami ng pumitas ng upo. Maraming salamat